sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Aba, sino itong tatlong cabinet secretaries, ha? Ayan, na pinagpipilian ng administrasyon na ilaban kay Vice President Sara Duterte Carpio sa 2028 presidential elections. Nako, election fever na. Daming bayan. Oras Bishop Widen Anito King, alas 8:16. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Magandang umaga Pilipinas. Good morning Malacanang, Mr. President na Imbaga Bigat Apo, ha? At magandang umaga rin sa lahat ng mga kurakot. Grabe talaga. Kailan kaya ma-overhaul ang sistema natin sa gobyerno, mahabigan, ha? Yung bilyones na kinurakot ng ilang taga DPWH, abay kinurakot na. Ayan ngayon, ha? May restitution. Kinurakot pa ulit. Pambihira naman ano, ha? At sabi na aking bubit, aba, nag-aaway-away. Bakit? Nagkakabukulan nga ba? Daming bayan. Abay, hindi sila members ng Rotary Club, di ba? Sabi sa Rotary Club, sino nga bang president ng Manila Rotary Club ngayon? Dean Amading Valdez. Ayan, abay, is it fair to everyone? Daming bayan. Ay, ang dami natin mga isyo ay mahabigan. Ay, good morning sa mga kakosa dyan sa bagong Quezon City Jail. Nako, talaga ano ha? Talagang pinapahirapan ang dating Senador Bong Revilla, ha? Abay, ano nga sabi ng BJMP, ha? Right Merciful Ruel Rivera, ha? Abay, talagang pinigil yung pagpasok ng mga gadgets para kay Senator Bong at pinagsuot ng kulay amarilyong t-shirt, ha? Ayan, Avic, ha? Kulay amarilyo na may tatak na BJMP. Talaga naman ano, ha? Ang tindi, ha? Ayan, pero ilang nga ba sila? 10 nga ba sila sa isang selda? Ayan, di ba, ewan ko lang kung magkakatotoo yan, Senatora Ping, ha? Meron nga bang dalawang senador na isasama kay Senatora Bong sa Quezon City Jail? Daming bayan. Ayan, pumahabigan ng ilan lamang sa mga issue ngayon at, good morning nga pala. Okay din itong si, itong si Agriculture Secretary Kiko Chu Laurel. Alam po niyo mahabigin pagka nakausap niyo ng person itong si Secretary Kiko, medyo napalagi ang loob sa inyo, ha? Parang parang barkada lang, parang kanto boy lang na pagka nagkwento yan, parati may halos bawat sentence, putya, may mga ganon-ganon. Mga barkadahan yung mura sa atin parang ordinary lang ha. Ayan, ganyan po mahabigan ang
Secretary Kiko Chu Laurel, ha? Pero in fairness po, mahabin, ito yung bilyonaryong down to earth, ha? Ayan. At ito yung mga talagang nakita nating tumutulong sa ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para gumanda ang mga matutukan ang mga magandang proyekto, programa ng Marcos administration. At si Kiko Laurel ang may karapatang magsabi ng ganito, ha? Engineer Alex Abilido. Ang totoo lang dyan, Mr. Chair, maganda lang yung asawa ko. Ayan, alam po niya itong si Secretary Kiko Chu Laurel, ano yan ha? Lover of beauty ito ha? Ayan. Abay, siya yung aking special na balita na may may shotang Ukrainian, ha? Ayan, na na-meet niya sa Taiwan. Ayan, trivia lang ba? Dahil ang dami-dami natin mga issue ngayon. At dinala dito sa Pilipinas yung misis niyang Ukrainian. Abay, sayaman itong si Secretary Kiko. Pati pamilya dinala rito sa Pilipinas dahil may giyera nga doon, di ba? Ginegera sila ng Russia, ha? Kaya lang yung language barrier, hindi sila masyado marunong mag-English. Ayan. So, kahit na may giyera po doon sa Ukraine, ayun, bumalik sila sa Ukraine. Ayan. Ala na Mrs. Secretary Chu Laurel ngayon, ha? Pero, may bago siyang magandang chiching. Damdamin Bayan. Maganda umaga Pilipinas, ako po si Dayo Makalma at welcome sa ating palatuntunang damdaming bayan. Sino nga ba yung tatlo official na yan? Abay, relax lang kayo, ha? Ayan, alam po nyo mahibigan, actually sabi na ating bubit, nahirapan ang Pangulong Bonget Marcos, ha? Na pumili kung sino ang ilalaban kay VP Sara. Ayan, talagang sa mga survey kasi, ha? Ay napigsalat na kabsat, second gentleman Mansa Carpio, Berry, ha? Itong si ating Inday, ha? Kaya ang administrasyon ay nahihirapang pumili ng ilalaban sa kanya. Actually, inaamin nila, walang malakas na panlaban kay VP Sara, ha? Kaya ang panlaban na lamang ay ang kasong plunder at graft ni Senator Trillanes. Damdamin Bayan. Alamin nga natin ang latest mula sa Malacanang. Hindi ba? Saan ba ito? Sino ba ito? Mga taga BJMP. Anong meron General Noble Ruel Rivera, ha? Right was full. Red alert idedeklara ng BJMP. Oras na, akala ko na aresto na Oras na maaresto si Charlie Atong Ang. Makulungan sa Laguna at Batangas, handa na. Ba doon sa Laguna at Batangas dadalhin, ha? Hindi ba pwede silang pagsamasamahin din sila doon sa bagong city jail dyan sa Quezon City? At ang tanong, nasa Pilipinas ba si Charlie Atong Ang? RS number 15, Giselle Ricafort, please come in, Giselle. Lakay kasado magdeklara ng red alert ang Bureau of Jail Management and Penology. Oras na maaresto na raw yung gaming tycoon na si Atong Ang. Sabi sa DZRH News ni BJMP spokesperson, Superintendent J. Rex Bustinera, standard operating procedure o SOP yan kapag high-profile case. Handa na niya yung Santa Cruz District Jail kasunod ng inisyong arrest warrant ng Santa Cruz Laguna Regional Trial Court Branch 26. Sinabi ni Bustinera na 600% na congested yung nabanggit na piitan at wala nang bakanting selda doon. Ihahalo raw si Ang sa iba pang preso sa pasilidad kasabay ng pagsigurong walang magiging VIP o special treatment. Bukod sa Santa Cruz District Jail, sinabi ni Bustinera na pinaghanda na rin yung San Pablo City Jail. Gayun din yung Lipa City Jail kung saan may nakabinbin pang kaso yung tycoon. Patuloy na hinahanting ng mga otoridad yung may 10 milyong pisong patong suulo na si Ang itinuturong mastermind sa missing sa Bungeros.
Lakay, doon sa tanong mo kung nananatili pa rin sa bansa yung tycoon, sa ikalawang sunod na press conference ng National Bureau of Investigation, tinanong natin sila, Lakay, kung confident pa rin ba sila na hindi pa nakalalabas ng bansa yung negosyante. Positibo yung tugon nila, Lakay, nandito pa rin daw sa loob ng Pilipinas si Atong Ang batay sa kanilang mga natatanggap na reliable information. Ito si Giselle Rico. Sino mga humahabol? NBI, CIDG, ayan, sino mga naghanap sa kanya? Lakay, kasama na rin yung NBI. Kaya lang, Lakay, ang problema nga, Lakay, hindi ba kahapon may binabanggit si DILG Secretary John Vic Cremulya na hindi daw sila nagpapatulong sa bureau gawa ng marami daw butas yung barko, Lakay, at may mga deputized agents daw si Atong Ang. Hinihinga natin, Lakay, dyan ng pahayag si NBI spokesperson Palmer Mariari. Inire-refer niya tayo, kaya mas mainam daw na mahinga ng pahayag si NBI Director Lito Magno na hinihintay pa natin, Lakay, na tumugon doon sa tanong natin na nanghihingi tayo ng pahayag doon sa sinasabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, Lakay. Nako, iinit ang ulo ni Director Lito Magno niyan, ha? Ayan. Tingnan natin, malay natin, baka maunahan ng mga taga-NBI, ang mga taga-CIDG. Sila ang makahuli kay Charlie Atong Ang. Correct, Lakay. Bilang kabila na ang sabi ng Bureau, yung kanilang ginagawang manhunt operation. Hindi lang dito, Lakay, sa Metro Manila, maging sa iba't ibang lalawigan, hindi lang din limitado raw yung kanilang paghahanap sa mga property, sa mga ari-arian at mga negosyo ng gaming tycoon, kundi maging doon pa sa ibang lugar na meron silang natatanggap na mga timbre, Lakay. Ito si Giselle Rico para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Okay nga, Ruda. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Samantala, mahabigan, may magpa-file po ng panibago impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Abay, nasa ating linya, ha? Itong grupong magpa-file ng pangalawa na ito, ha? Ayan, di ba si Attorney De Los Reyes yung nag-file, ha? Si Renato Reyes, President ng Bayan, Bagong Alyansang Makabayan. Kanato Reyes, magandang umaga po. Kanato. Magandang umaga po, Manang Dayo at sa ating mga tagapakinig. Abay, magpupunta kayo sa Kamara ngayon at ipa-file ang second impeachment laban kay Pangulo. Tama po ba? Tama po yun. Nakahanda po ang iba't ibang mga grupo ngayong umaga na magtungo sa House of Representatives para i-file ang impeachment complaint laban sa Pangulo on the grounds of betrayal of public trust o pinagkanulo ang tiwala ng publiko sa kanyang opisina. At ito ay kinalaman doon sa corruption sa national budget, yung mga pork barrel allocables na naririnig natin, yung unprogrammed appropriations, at syempre yung mga seryosong aligasyon ng mga SOP o mga kickbacks o commitments na pinadala mismo sa mga opisyal ng palasyo. Ayan, isang ground lang ba ang dahilan ng iyong impeachment complaint, Kanato? Unlike dun sa hindi katulad ng iba na culpable violation at saka graft at betrayal of public trust. Tulad din po yung ginawa natin sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ang nakikita nating malakas na grounds ay yung betrayal of public trust dahil sinasaklaw nito ang iba't ibang naging aksyon o galaw ng Pangulo kaugnay ng pambansang budget at yung nagaganap na corruption scandal na tumama sa kanyang administrasyon. So, tingin naman ho namin ay sapat na ito. Kailangan lang naman ng isang ground eh. Ang mahalaga ay maipakita ano yung mga espesipikong ginawa ng Pangulo na magsasabing ito ay betrayal of public trust. Meron ba kayong sapat na ebidensya? Ito ba ay matatawag na sufficient in form and substance? Baka daw newspaper clippings lamang po ang makaakibat na dokumento dito sa pagpapile na impeachment.
Well, hindi naman po just paper clippings lang to. Siyempre, ang pinangahawakan natin yung mismong budget na inihanda at pinirmahan ng Pangulo, yung mismong paglalabas ng unprogrammed appropriations na maaari lamang maganap na may approval ng Pangulo. Siyempre, pinangahawakan din natin ang naging resolusyon ng Korte Suprema kaugnay ng PhilHealth funds na ang ating pagtingin ay ginamit para pondohan yung unprogrammed appropriations at yung mga corrupt na flood control projects. So, mismo mga dokumento mula sa gobyerno ang ating pinagbabatayan. Ganyan din yung mga testimonya ng tulad ni na Yusek Bernardo at yung iba pang mga inilabas na pasabog nitong si former Congressman Zaldico na naging dahilan kung bakit nag-resign ang mga malalapit na opisyal ni Pangulong Marcos. So, ito po ay dapat tignan sa kabuuan at pakinggan, no? Huwag ho yung kumbaga i-dismiss na naman dahil palibasa sila ang nakararaming numero, kaya nilang patayin na ang impeachment na to o dead on arrival. Huwag po sanang ganon. Kasi public interest po ito. Oo, di katulad ng isa, sabi dead on arrival daw. Wala ba kayong, kakilala niyo ba itong si Attorney De Los Reyes ba itong unang nag-file? Ayan, may coordination ba kayo o wala kayong kaugnayan sa kanya? Alam niyo, Manong, ito nga ho ang medyo pinapangambahan namin kasi maaga silang nag-file, maaga silang na-transmit. Ngayon po ay wala kaming katiyakan, sa totoo lang po, Manong, wala kaming katiyakan na tatanggapin ang aming complaint. Sa inyo namin ho una itong mababanggit pero wala po ang SecGen ng House sa Kamara ngayong araw. Wow. Siya po ay out of the country. So, ngayon, tinatanong namin, meron bang maaaring tumanggap ng aming complaint? Dahil po, pag hindi ito tinanggap ngayong araw, ang pangamba namin, baka sa Lunes, ay ma-refer na yung first complaint, hindi na makahabol yung iba pang complaint at ang mauuwi tayo sa isang mahinang complaint at matitrigger ang 1-year ban at hindi na maaaring ma-impeach ang Pangulo. Ganun ba yun? Yan po ay kasalukuyang inaalam namin kung ano ang mangyayari dahil nga bagamat nakahanda kami, pag hindi nila nireceive to, tapos sa Lunes, pag nag-resume ang session, ni-refer na yung naunang complaint, parang mapaghahalata natin na, medyo parang sinasadya, no, na hindi makahain ng mas malakas na complaint. Ang mangyayari niya na Kanato Reyes, ang inyong ipapal na impeachment complaint, ito ang tunay na dead on arrival pagka walang tatanggap ngayon. Hindi na nga ako nag-arrive. Hindi na nag-arrive. Hindi na nag-arrive. Ba't kaya tanggapin? Yun ang problema natin. Kasi hindi ko aabot. Ayan. So, anong alternative nyo? Puntahan nyo yung bahay ni Speaker Boji D. Pwede ba nga doon ipa-receive na lamang? Ayan. Kung pwede nga lang sanang ganun. Kaya lang yun nga ho. No? At ang problema natin lagi sa impeachment, nagiging unahan, karera ng daga, sa halip na yung mas substantial na usapin at interest ng publiko ang mananaig, nagiging paunahan at maniobrahan. Hindi ho dapat ganoon. So, abangan po natin mamaya kung may tatanggap ba ng complaint namin o wala. No? At ano ang kahihinis na nito sa Lunes. Ayan na. Alam namin na kayo ay nagsampa rin ng impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte last year. Bakit ngayon inuna niyo ang impeachment laban kay President at hindi kay VP Sara? Well, kay VP Sara po kasi hindi pa natin maaaring ihain February nga pala, ano? Ban. So, February 6 po ang pinakamaaga. Nakahanda din po kami para i-file yan. Ayan. Ba't daw po ang sipag nyo mag-file na impeachment complaint sa mga top officials ng gobyerno, Kanato Reyes? Well, hindi ho ito pamumulitika lang tulad ng sinasabi ng ilan sa palasyo. Ang mahalaga po dito ay yung public interest nga, may lehitimong interes ng publiko na mabatid ang katotohanan at maging accountable o managot yung mga may kinalaman sa pagwawaldas ng pondo ng bayan. Ito po ay bahagi din ng pagpapaalam natin o pagpa-educate natin sa publiko kung paano ba tayo pinagnanakawan systematically
ng mga matataas na opisyal. And hopefully nga, sa pamamagitan noon, mas maging mapagbantay at mapanuri ang ating mga kababayan tungkol sa mga opisyal, no, na namumuno sa atin. Yan, okay. Antabayan namin kung may tatanggap o wala. Di ba pwede ipa-receive sa gwardiya yan? May pirma ho kasi ito eh. Ganun ba? May pirmahan to eh. O di pa pirma. Abangan po natin manang mamaya. Di pa pirmahin yung gwardiya. Ayan. Baka ma-dismiss tayo. Insufficient informed. Okay ka, Renato. Sige po, manang. Maraming salamat. Si Renato. Magandang umaga po. Mahabigan Renato Reyes, ang presidente ng bagong alyansa Makabayan, Bayan. Daming Bayan. Magandang umaga, Bayan. Ano nangyayari sa bayan natin, mahuyang mga ateng? Hay, puro tayo politika, mahabigan. Ayan. Buti man lang sana kung pinag-aawayan para sa ikaunad na ating ekonomiya. Ha? Ang tiyan, sikmura ni Juan de la Cruz. Daming Bayan. Standby, Leta Narciso mula sa Malacanang. Ano ang latest sa palasyo? Nasaan ang Pangulong Marcos ngayon? At saan ba siya pupunta? Meron ba siyang out of town ngayong araw ng Huwebes? Ayan. Pero sandali lamang at may nagpapabati. Batiin daw natin ito. Samahan natin si General Bato. Sa Senado, iboto si Bato. Sagot ka ni Bato. Itaga mo sa Bato. Sa Senado, iboto si Bato. Itaga niyo sa Bato. Siya ay magtatrabaho sa Senado. Sagot ka ni Bato. Yes, sir! Sagot kita, itaga mo sa Bato. General Bato de la Rosa, numero 24 sa balota. Para senador, iboto! Paid for by Friends of Bato de la Rosa. Daming Bayan. Ay, happy birthday, Senator Bato. 64 years old na pala itong si Senator Bato de la Rosa. Hindi halata, ha? Ayan, may blowout ba sa Senado? Ayan, lalantad na ba siya? At happy birthday din sa kay Congressman Lualhati Carapali. Alam po niyo mga ate, ito ang tunay na commander ng New People's Army na naging congressman. Ayan, Congressman Caraps. Ayan, Caraps ang tawag namin dito ha. Joseph Paduano sa tunay na buhay ng Negros. Abay, happy birthday. Aba, dating commander to ng RPA-ABB ha. Ayan, nung nasa underground ito, in-interview pa namin ni Jim Gomez ng Associated Press. Congressman Caraps ha, pa-blowout ka daw, sabi ni Jim Gomez. Abay, pagka daw hindi ka nag-blowout, ayan, ipapakontempt ka. Daming Bayan. Si Professor din Dumanhit, happy birthday din at Ednia La Parosa. Standby, Leta Narciso mula sa Malacanang. Standby, Raymond Dadpaas. Abay, ano ang latest sa Senado? Standby, manang Milky Rigunan. Pero ang ninong ng bayan, aba, nasa Barangay Pag-asa. Ayan, may pag-asa pa ba ating mga kababayan dyan sa Barangay Pag-asa? Ha? May pag-asa pa ba ang bayan? Barangay Pag-asa. Meron pa ng pag-asa sa Mandaluyong. Akala ko Quezon City lang, ha? Barangay Pag-asa, Mandaluyong City. Standby, Ninong Don Carlos Pobre. At ang word of the day ay transmitted in Filipino, Tagalog, ipinasa, hinatid, Cebuano, gipadala, gihatod, sa Ilocano ay impatulod. Daming Bayan. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. FCJ Rodila Salameda, sir. Good morning. Ayan. At Mr. Edwin Ernie, oras ganap na alas 8:39. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Nako, yung ating paborito Mista, ha? Mayor General Benji Magalong. Ayan, abay, tatakbong senador para daw safe. Daming Bayan. Kung manalo siya. Oras, Sister L. It's 8:48. RH number. Ito ay bunsod ng
naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Oras, Sister L, birthday girl. 8:52 na, Lakay. Ayan na. Good morning muna, Lakay. At Good morning, Sister L. Good morning sa mga nanonood at nakikinig sa atin. Diyos maraming naaga sa Indogabo sa mga kababayan ko dyan sa Bicol region. Lady in Black with flowers. Yes, Ayan. dyan, Lakay. Hanggang dito yan siya. Hanggang saan yung flower na yan? Hanggang dito, kaso nakatakin. Ganun ba yan? Hanggang sa babayan. Namumulaklak. Aba. Iba talaga Iba talaga ang nag-birthday, ha? Dami bumati sa iyo, ha? O, salamat po. Bumaha ng lechon. Ayan. Ay, salamat din po pala sa nagpadala ng lechon. Maraming salamat po. Kaya lang hindi cholesterol free. Ayan. Pero masarap, Lakay, yung lechon. No? Pero konting kurot lang kami, Lakay. Matindi pala makasakit ng batok ang ganon. Ganun ba yun? Ay, sabi ko sa iyo, pagka ganyan iinom ka kagad ng Lipitor. Good morning, Dr. Tony Lechon, Doc Willie Ong, good morning. At Dr. Alan Racho, miss you, Doc Alan, kumusta ka na, ha? Ayan. Sabi ni Attorney Cornelio Samaniego Discaya III. Ano sabi niya, Lakay? Kumusta pala siya? Magpapadala daw ng regalo sa'yo. Ayan. Lechon din. Ayan. Lechon manok. Ayan. Masarap yan, attorney. Wala na niya chooks to go. Ayan. Pero sandali lamang, Sister L, eto na ang mga report. Daming bayan.
Aba, report mula sa Kamara, yan ang dinadagsa ngayon. Aba, 2 impeachment complaint laban kay Paulo Marcos. Abay, nakatagdang ihain ngayon. Abay, na-interview na ko naman ng Milky si Renato Reyes ng Bayan. Abay, ipafile ngayon. Kanino yung isa? Sino pa ang magpa-file ng isa pang impeachment complaint? Magiging 3 na? Arrest number 12. Milky Regunan, please kami. Milky. Actually, Lakay at Sister L, ang impormasyon niya sa amin kahapon ay yung grupo lamang ni Renato Reyes. Pero last minute kagabi, may impormasyon tayo na 2 daw ang isasampang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Inaantabayan ng mga complainant na magsasampangan ng 2 at 3 impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Ito ay kinabibilangan ng 2 grupo kung magkakatotoo nga na 2 sila ngayong umaga. Ang una, grupo ni Renato Reyes, Pangulo ng Bayan, kasama ang mga kinatawan mula sa grupo ng taxpayers, mga manggagawa, magsasaka, estudyante, mga guro, urban poor, professionals, at mga anti-corruption advocates. Ayon kay Reyes, ang Pangulo ng Bayan, ang grounds ng impeachment ay systematic and large-scale plunder ng public funds sa pamagitan ng presidential and congressional allocations. Sabi ni Reyes, kasama sa kanilang requesting ay ang issue ng allocables at unprogrammed appropriations na hindi pa rin daw naiimbestigahan. Ang 3 impeachment complaint, Lakay, Sister L, kung matutuloy, isasampa mismo ng 2 kinatawan ng Kamara. Ito ay sina Representatives Isidro Ungab ng 3rd District ng Davao City at Harold Duterte ng Puwersa ng Pilipinong Pandagat. Si Duterte, Lakay, at Sister L ay pinsan ni na Vice President Sara Duterte, Representative Paulo Duterte ng Davao City at Davao City Mayor Sebastian Duterte. So 2 sila, Lakay. So mga Isidro Ungab, Duterte group naman ang magpa-file din ng impeachment complaint laban sa presidente. Oo, kung matutuloy ito, Lakay, walang mag-i-endoso. Okay na hindi na kinakailangan mag-endoso ng kung sino man kasi 2 silang miyembro na Congressman Ungab at Congressman Duterte. At itong si Duterte, ang pinsan niya ni Vice President Sara Duterte at si Congressman Paulo Duterte at Mayor Sebastian Duterte. Gaya ng 2 pang impeachment complaints, ang issue ng unprogrammed funds ng ilan daw sa mga grounds ng impeachment dahil pinabayaan umano ni Pangulong Marcos kung saan ginamit ang pondo ng bayan. Hindi na rin kailangan ng mag-endoso dahil kapwa nga mamabatas sina Ungab at Duterte. Ang unang impeachment complaint ay isinampa na ni Atty. Andre De Jesus at i-endoso sa Kamara ni Representative Journey Jet Nisay ng Pusong Pinoy Party List. Ang impeachment complaint ni Atty. De Jesus ay formal ng nai-transmit ni House Secretary General Cheloy Garafil sa opisina ni House Secretary o House Speaker Faustino D. III. Babalik na lang ako, Lakay, at Sister L. Pero Milky, sandali ha, ayan, may pangamba itong si Renato Reyes ng Bayan. Nag-abroad daw yung Sergeant at Arms na tatanggap ng impeachment complaint. Baka daw sila ma-technical dahil pagdating ng Lunes, baka na-file na nasa DOJ committee na yung kaso, yung una impeachment complaint. Baka hindi na rin matanggap yung kanilang impeachment na ifa-file ngayon. Alamin natin yan mamaya, Lakay. Pero kung yung iisa lang naman na kumbaga empleyado, marami naman ang tatanggap dito sa Bills and Index, Lakay. At dun sa pagsusumiti nila ng impeachment complaint, may mga iba pang pwedeng tumanggap para i-affirm na natanggap ito ng Kamara kapag ito'y naisampa nila maya ng konti. So ang abiso sa amin, Lakay at Sister L, 10:00 ngayong umaga at sasabay daw dito ang grupo ni na Congressman Ungab at Duterte. Congressman Pulong, ayan. Di sabi kong wala si Sergeant at Arms, di pa receive na lang sa gwardiya. Pwede ba? Paano yung Lakay? Nakalagbok naman yan, di ba? Lakay. Lagi may tao naman doon at hanggang 5:00 sila ng hapon. So pwede silang hintayin hanggang 5:00 ngayon hapon. Pero ang advisory ngayon 10:00 ng umaga, bukod sa grupo ng bayan, na i-endorso naman ng Makabayan Bloc, ay itong grupo naman ng 2 kinatawan, Ungab at Duterte, na sila mismo ang mag-i-endorso ng 3 kung matutuloy na impeachment complaint
laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Okay nga Rod, abangan mo yan manang Milky at kung may Abangan tatanggap natin, o wala. Lakay. Teka, sino nga ba Sergeant at Arms? Ba't pabakabakasyon pa? Ayan. Nagsimula na kailan ba magsisimula ang session? Session Lakay, Monday sa susunod na linggo. Lunes pa. Baka kayo nagbakasyon. Baka kaya nagbakasyon. Pero itong week na to, busy dahil sa mga impeachment filing dito sa Kamara. Kaya ang tabayanan at mamaya, kung matutuloy nga, kung magiging dalawa, ang impeachment complaint isasamba kay Pangulong Bongbong Marcos. At kung susumahin natin, magiging 3 kung sakasakali. Okay nga Rod, maraming salamat Manang Wilkie. Mula sa Kamara, ako si Neil Nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky. Babalihan ka namin. Ang saya-saya. Masasaya ang mga congressman. Parang kotang-kota Lakay, just in case 3 yan. Grabe. Masaya ang mga congressman na Tatay Pilo din ng Marinduque. Ha? Ayan. Dahil sabi ng ilan natin mga kaibigang mambabatas, ha? Ay, pagka ganito may impeachment, masasaya kami. Sabi nga Lakay, bumabaha. siguro ang term dyan ngayon, kung sa ngayon Lakay, paldo. Ayan, paldo. Kaya huwag kayong magbabarong, mag-Amerikana. Mahirap Lakay pagbarong. Kaya nga. Delikado. Paano mo yan may bubukol yan? Kung Amerikana, 4 yata ang bulsa niyan. Nakatago pa. Kaya yung maluwag-luwag na Amerikana, ha? Pagka maganda pala kay ang quality, hindi halata. Kasi pag sobrang makapalang tela, hindi yun bubukol Lakay. Maganda yun Lakay, lalo na yung dito sa gilid. Ay, naga. Ang politika talaga natin, Tatay Pilo, ha? Ayan, wala na bang pagbabago? Ayan, puro korupsyon na lang. Ay, nako talaga, oo. Samantala, latest mula sa Malacanang, ano ang latest? Ano ang magandang balita? Eto Lakay, Maganda ba yan? magandang balita ito Lakay. Dapat lang. Oo, dahil mas maraming oportunidad sa pagnenegosyo. Inaasahan na daw yan sa susunod na 2 taon ayon sa Malacanang. Ang tagal naman, sa susunod 2 taon pa. Diyos ko. Sana kung yan ang inatupag ng mga opisyal ng gobyerno natin. Hindi yung kung ano-anong korupsyon. Nung 22 pa lang sana, ayan, nag-double time na sana. Inatupag nyo iba, nangurakot. Ayan. Ay, sabi na aking bubit kahapon, kagabi Sister L. Abay, alam mo ba na itong mga state witness, ang yayaman. Ayan, oo. Totoo kaya yun? Itong si DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, abay worth $1 billion siya. Seryoso, Lakay? Oo. Kaya dollar. Dollars ito, Sister L. Seryoso? Ganon, oo. Ay, may naalala. May naalala ka? Mas lalo yung kababayan mo. Yung binubuit mo. Ganun ba? Saka na yun. Ayan. Mas malala yung kababayan mo, ha? Sino doon? Abay, yung Lakay, tandaan mo, may kababayan ako, 2. Dalawa na ba? Matunog ang pangalan. Yung pinakasikat. Ayan. Yung wala sa Pilipinas. Yung wala sa Pilipinas. Abay, eto may personal knowledge ito. Dahil alam mo yung, yung kausap ko, contractor ito, kadil niya ang mga kadil ito. Niya? Yes, Sister L. Kaya nga kung bayaran daw siya ng doon sa mga kontrata niya, 20 million. Ayan, mag-deliver siya. Ang bilis ng bayad. Ha? Ayan, kumuha ka na dyan. Kaliwaan? Kaliwaan, Sister L. At ang sabi niya, mapapainom ako ng kape? Ay, oo. Abay, sino bang budget secretary natin ngayon? Secretary Amena. Amena Pangandaman. Hindi, wala na, pinalitan na siya. Di ba? Nag-resign na siya. Ayan. Na ba siya? Wait nga, siya ba yung nasa isip ko Lakay ayan, maniniwala ka ba? Munti ako mahulog sa upuan ko. Bakit? Alam mo, Kuyang Orlidi, ha? Ang worth daw ng dating congressman Saldico, Sister L, kasing laki ng national budget ng Pilipinas. Seryoso yan Lakay? Trilyon! Dami. Oh my God. Lakay si ang ating DBM Secretary ay si Rolando Toledo. Ayan. Siya yung bago Lakay, acting DBM Secretary.
Alamin natin ang report mula kay Aris number 14 mula sa Malacanang. Good news. Yan ang kailangan natin. Good news. Miss Let, detalye mo ang balita niya. RH14, Let Narciso. Miss Let. Sister Ella, kay pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. para talakayin ang policy actions ng Bangko Sentral at economic outlook ng bansa. Matatandaan noong Disyembre ang nagdesisyon ang Monetary Board na ibaba ang interest rate sa 4.5% mula 4.75% noong October 2025. Inaasahang magpapalakas ito ng paggasta, pamumuhunan at paglikha ng trabaho. Tinaya ng BSP na nananatiling katamtaman ang paglago ng ekonomiya sa unang bahagi ng 2026 bago lubusang lumakas sa 2027. Sa pagtaya naman ng World Bank, makababawi ang ekonomiya ng Pilipinas sa susunod na 2 taon. Inaasahan ring lalakas ang paggastos at kung mananatiling mababa ang inflation, malakas ang employment at mababa ang interest rates na makahihikayat sa mga negosyo na dagdagan ang pamumuhunan. Para mapanatili daw ang long-term growth, dapat magpatuloy ang pag-unlad ng low-income at middle-income regions kaysa sa Metro Manila. Nakay? Pwede bang bawasan ang sweldo ng mga taga-Bangko Sentral ng Pilipinas? Mga members ng Monetary Board, ha? 1 milyon, isang buwan. Ayan, talaga naman, ha? 1 milyon, sobra pa yata, Ayan, ayan ang isa po mahabigan sa ha? Sa mga posisyong tahimik pero malaki ang sweldo. Ayan, kaya ang ganda rin mapunta sa diyan sa Bangko Sentral. Siyempre, Bangko Sentral yan, Sister Ella, marami ng Bangko Sentral, maalala mo yung mga crispy bills na ini-imprenta natin Pasko. yung walang kalukot-lukot. Sige, hari na ayan, gumanda ang ating ekonomiya. Huli man daw at magaling. Kaya dapat, Mr. President, sabi ko, Mr. President, dapat po ay gawin nyo na yung dating ginagawa ng tatay ninyo noon at iba pang dating presidente. Gawin yung weekly ang cabinet meeting. Para magpatawag kayo ng recitation. Ayan. Recitation. Mag-report ito mga cabinet secretary na may ginagawa at walang ginagawa. Para may report card. Naman. Para at malaman ko. At ng recitation lakay, dapat may verification din. Ayan. Baka kasi binubola-bola lang. Report. Yan ang kailangan natin. Kaya nga kung regular sana ang cabinet meeting, kung weekly yan, di nalalaman na update, di ba? Yung mga project, lalo ng mga flagship project ng presidente. Hindi ganun puro bola-bola. Ayan, pagkatapos ipa-verify sa ISAF. Ayan, mga mga sa Office of the Executive Secretary. Ayan, sino ba ang pwede mag-verify? Ayan. Kasi si principal. Nung nakaraan lakay ang meeting ng mga miyembro ng gabinete ay si Executive Secretary Ralph Recto. Ayan, ganon kasi yan katulad ngayon si Miss Let, ha? Abay, sabi na ating bubit yung ilang cabinet secretary, kung kailan patapos na ang termino ng presidente, abay biglang paikot-ikot ngayon. Ayan, ang daming schedule sa mga probinsya. Alam mo kung bakit? Tatakbong senador sa darating na eleksyon. Walang yung mga hinayupak na yan. Ay, nako talaga. Dati naman din nila ginagawa yan. Ngayon lang. Alang ha? Grabe. Buti man lang sana kung maayos ang mga ito. Iba dyan kilalang sangkot sa corruption. Tsaka yung isang walang kakwenta-kwenta. Dapat nga itong mga naunang kinukulong ha? Ayan, ay, nako. Dapat naaalala yan lakay ng mga botante kapag panahon ng kampanya. Ipapaalala natin yan, Miss Let. Kasi nagkakalimutan Sabi mo, tama ka, Sister L. Miss Let, ayan. Okay nga, Rod. So, ano pa yung schedule ng presidente? Di ba wala bang out of town? Aabangan natin lakay dahil ngayong araw dapat ay siya yung dadalo dito sa TOYM sa Malacanang. Kaya lang nag-abiso kagabi na kakatawan nila lang siya ng Executive Secretary Recto. So, malaman natin mamaya bakit bakit nagbago yung schedule ng presidente. Ayan. At ipaalala mo kay Secretary Recto, kay Executive Secretary,
At kay Secretary Dave Gomez, ayan, baka pwedeng bulungan ng presidente. Mr. President, dapat ikot-ikutan natin yung mga flagship project ninyo. Ayan, ganun, ha? Para bago matapos man lang ang kanyang termino, may masasabing, landmark. Ayan. Legacy ang ating presidente. Ayan. Marami-rami naman lalakay. Siguro kailangan lang ma-highlight yung mga proyektong yan. At syempre, yung pagpapatuloy lakay talaga ng mga infrastructure projects. Magaya man lang kalahati ng ginawa ng dating Pangulong Perdi, masaya na tayo. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Good morning. Balik sa inyo lakay, Sister L. Daming bayan. Sandali lamang, Het, at meron pa tayong report mula sa Senado. Ayan, naku, malaki rin ito, Sister L. Ha? Ayan, dating, nga pala, ha? Sabi na ating bubit Miss Let, di ko nasabi kay Miss Let, ha? Tatakbo ring senador. Ayan. Taray Queen. Daming bayan. Senator Claire Castro. Daming. Hindi nga raw siya tatakbo. Ikaw naman. Sa ngayon lang yan. Ayan, mga politiko, ganyan. Hindi niya tatakbo. Ayan, pagkatapos pag-filing na, ba't ka tumakbo? Pinilit ako ng presidente. Tapos pinilit ako. Gusto ng taong bayan. Hiling ng mga kababayan natin. Maglingkod sa bayan. Ayan. Ganyan. Pero sana lalakay lahat na maglilingkod sa bayan, yun talaga ang intensyon, ano? Ayan nga, ayan. Nakakalungkot kasi lakay na yung iba, hindi naman paglilingkod ang habo. Ay, sinabi mo. Kaya sabi ko, negosyo Sabi ko, ba't gusto ko mapunta sa gobyerno? Ang sakit kaya sa ulo. Late ng sweldo. Hindi, malaki na ang sweldo sa gobyerno ngayon kumpara sa private. May sweldo na, may sahod pa. Daming bayan. Dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, totoo ba ito? Iimbitahan ni Senator Ping ng Senate Blue Ribbon Committee upang bigyang linaw ang biniling bahay sa South Forbes, Makati City. Pagka ba South Forbes, kung papunta ka galing ka ng EDSA, Ayala, pupunta ka sa Forbes Park, bandang kanan. Bandang kanan to. Yung North Forbes, Sister L, yung tinatawag nilang diplomatic row. Okay. Yung mga super yaman, yung mga nandyan, yung mga malalaking compound ng mga residence ng mga ambassador, mga yung ganyan, mga embassy. Yung billion na ba yung worth ng bahay dito? Hindi, sa bagay, kahit na sa gilid ng Forbes Park Village, ganun din. Billion na ang pinakamababang bahay dyan, Sister L. Iniisip ko kasi lakay dahil napapadaan ako dyan minsan dun sa area. Ayan, hanggang tanaw-tanaw lang naman. Grabe. Wala ka naman makita nung messenger ako dyan, inaakit ko pa yung mga bakod dyan. Kasi di wala kayo mataas ngayong bakod. Yung chicken wire. Kasi may mga dead end dyan na magdi-deliver ako ng sulat ng message. Tapos nakabike ka lang. Walkathon. Akala ko nagbabike ka. Nina ako yung bisikleta ko. Kawawa ka naman pala lakay. Magdi-deliver ng sulat na ganun. Bigyan may bakod, may dead end. So, paano ka ngayon magdi-deliver? Di inakit ko yung bakod. Buti hindi ka nabaril ng guard doon. Wala pa masyadong gwardiya noon. Daming bayan. Arrest number 28, Raymond at Paas. Kaya ipapatawag si dating Speaker Martin Romualdez. Raymond. Mayor Elaine, magandang marinig mismo mula kay dating House Speaker Martin Romualdez ng kanyang paliwanag sa report na siya ang nakabili at bagong may-ari ng bahay na binili sa number 30 Tamarin Street, South Forbes, Makati City. Ito ang paniniwala ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson kasunod ng paglutang ng pangalan ni Romualdez sa nakaraang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa susunod na hearing ay kanilang iimbitahan ang dating Speaker at ipadadaan kay House Speaker Faustino Boji D. III ang imbitasyon dahil hindi naman nila ito mapilit na dumalo dahil sa umiiral na inter-parliamentary courtesy. Iimbitahan din si Attorney Jose Raulito Paras ng Golden Peasant Holdings Corporation na siyang nakabili ng bahay. Si Paras ay humawak ng matataas na posisyon sa tatlong mga kumpanyang konektado kay Romualdez.
para kay Lacson. Kung sasabihin ni Paras na siya ang bumili ng property, ay kailangan nitong patulayan sa Bureau of Internal Revenue ang kanyang kakayahang bumili nito dahil hindi biro ang halaga ng bahay sa Tamarin Street. Sa report na tinanggap ng senador ay nabenta ang bahay sa hindi bababa sa 1 bilyong piso. Magpapatawag din ng kinatawan ng Securities and Exchange Commission o SEC para makatulong sa pagbibigay linaw hinggil dito. Matatanda na sa hearing nitong nakaraang Lunes ay 2 testigo ang nagturo kay Ginoong Curly Discaya na siya umano ang nakipag-usap sa kanila at nagsabi na nabili na ng bahay o kailangan na nilang lisanin ng bahay dahil may pago ng may-ari sa katauhan ni dating House Speaker Martin Romualdez. Raymond, ito si Arway. Totoo ba yung original daw na may-ari ng bahay ay Magsaysay Ho ba? Yan yung ba pamilya nung sikat na painter? Magsaysay. Yung nabanggit na sa hearing, Doris Magsaysay Ho. Ayan, oo, Magsaysay Ho. Ayan, oo. Oh. Yun daw yung original na may-ari tapos pinaupahan niya. Yun yung ang malupit kasi doon, Mayor, is yung nangungupahan. Nakalimutan ko lang yung pangalan, nahanap ko pa dito yung nangungupahan. Kumbaga existing pa yung lease contract. Biglang nabenta yung bahay. Kaya binigyan lang sila, imagine mo January 29 na receive yung email, dapat ay 31. Alis na sila doon sa laki ng bahay na ililipat yung gamit, Mayor. Na humingi sila ng palugit. Pero binigyan lang daw sila hanggang February 3. Doon na dumating sila, yun yung pagdating ni Mr. Curly Discaya, dahil para tulungan na nga daw sila sa paglilipat dahil nagmamadali yung may-ari na si Speaker Romualdez supposedly na kailangan ng umalis sila doon para maipagawa na at magamit na nila yung nasasabing bahay. Ayan. Pero tinatanggi naman ni Carly Discaya at ni Samaniego, ha? Sabi, hindi ko kilala yung dalawang yan. Hindi pa nakapasok ng Forbes Park. Merong term yung mga abogado din dyan, Mayor, na sabi ni Senator Kiko. Anong term sa mga ganyan? Ano na? General denial. General denial. Natural naman sa tao daw yun na walang umaamin. Ayan. Ito pat, bumanat pa si Senator Risa Ontiveros kahapon. Anong sabi sa mga Discaya? Ayaw to ni Atty. Samaniego, ha? Jerry, hold upper na, pabiktim pa. Grabe, lupit. Anyway, so kaya ipapatawag si si Speaker Martin. Pag i-schedule pa, Mayor, yung pasusunod na hearing, so mukhang talagang hahaba pa ito. Medyo hahaba pa yung kwento to. Wala pang schedule ngayon at yun na ating alamin dahil Monday naman na ay babalik na ang sesyon ng 2 kapulungan ng Kongreso, Mayor. Sabi ng ating bubit, meron pang billion investment sa Veterans Bank. Allah. Grabe. Talaga, billion talaga. Nakalula ngayon, ha? Samantalang... Hindi nyo na mabilang, Lakay. Diyos ko, madadala ba nila sa langit? Kaya nung narinig ko yung Tamarin Street, Mayor, naalala ko si Resty de Quiruz. Bakit? Bumili din naman si Resty de Quiruz sa Tamarin Street. Hindi, may bagong-bago. Kararating ko lang ng Maynila, parang pangatlong gabi ko pa lang na nag-duty. Sinama na ako dyan. Sa Tamarin Street? Meron siyang kaibigan na caretaker dyan. Di ba yung Tamarin Street, Mayor, yun yung kung galing ka ng EDSA papunta ng BGC, yun yung huling-huling kanto sa kanan. Ganun ba yun? Tamarin Street. Yun yung last na kanto. Papasok doon, merong kaibigan si Resty doon na caretaker ng bahay. Kaya talaga? Talaga? Foreigner. Foreigner. Foreigner yung nangupahan ay nagbakasyon sa France. Kaya libre sila. Ayan, nag-imbita ng mga kaibigan. Di nag-swimming kayo sa pool. Swimming pool. Hindi kasi maginaw maluwag yung bahay, mga 2 aso yata yung kasama doon. Wow. Kaya nga hindi makalimutan kwento doon, Mayor,
gusto niyang pulutan, kumuha ka lang dyan. May kaibigan na kumuha ng pulutan, yung pala, bakit pala lasa? Loko ka pala, dog food. Hindi nagbabasa. Para yung mga kaibigan nating journalist na napunta ng Germany, ayan, pumunta sa grocery, ayan, German karakter yung yung sulat, ayan, di maintindihan. Bili daw sila ng bili, ayan. Nagulat daw nung nakita yata ng room boy o staff dun sa hotel. Sabi daw, do you have pets in your room? Yung pala dog food. hindi pa uso yung Google Lens yung para ma-translate yung mga nakasulat. Dog food pala yung kinakanila. Sarap merienda. Seryoso yun, Lakay. Kumain sila nun. Mga lady reporters yan. Grabe, Diyos me, Marimar. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Mga trivia ba? Mga experience ba nakatawa? Mula dito sa Senado, ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Raymond Dadpaas. Si standby sa iba pang report, si standby Val Gonzales. Kumusta na ang mga kakosa sa Quezon City Jail? Standby Ninong ng Bayan. Ang ating ninong si Don Carlos Pobre. Ayan. Nasaan siya? Barangay Pag-asa. Ayan. Pag-asa, Mandaluyong City. Sandali lamang doon. Daming bayan. Pero alam po niyo mga kuyang mga ateng, sa loob ng ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong lakay, patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N+ Gold. Isang nutritional powder drink na especially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Ito rin pala ang sikreto ni Engineer Felix Lumabas. Ayan, Bok-Ed Sapanta. Malaking tunay ito kaya ang inyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho at nakasabay pa ako sa kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. Kasi full pack with vitamins and minerals ang N+ Gold. Taman-tama sa pangailangan ng ating katawan, lalo na kapag tayo ay nagkakaedad. Kaya mga kuyang mga ateng, ayan, Boy Kastoy, Boy Kape, ayan, Boy Lakjo, ayan, Pike. Mahalagang alagaan ang ating mamahal sa buhay, kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N+ Gold. Yan ay tanda ng pagmamahal. Lalo't malapit na ang Valentine's Day. Daming bayan. O nga pala, Lakay. Ilang days na lang. Malapit na. Bakit ka nagka-countdown sa Valentine's? Una pa ang Valentine's Day kaysa Chinese New Year. Ayan. Ang Chinese New Year ay February 17. Oras, Sister L. Birthday girl. It's 9:21. Ang oras ay hatid sa inyo ng Advanced Attorney Vladimir Putin Pilaes Momo. Thank you po, Sir Willie. Lakay? Fernandez. Ayan, and of course, si Attorney Vladimir Putin Pilaes Momo. Nag-Viber din siya. Belated daw. Salamat po. Ayan, ito rin. Ayaw patalo, ha? Si Illustrious Potentate Nelson Yao, ha? Ay, parang familiar na pangalan. Na-interview natin dito yan. Oo nga. Hello po. Magpapadala ng pansit canton mula sa Mahal Kita. Ayan. Masarap po yan. Paborito yan ng mga tao rito. At sasama pa niya ng fried siopaw. Ayan, tsaka baka po pwede buttered chicken na rin. Abusado. Eto na ang ninong ng bayan. Nasaan ba siya? Eto Lakay, ang ninong ng bayan ay nandyan sa may barangay Pag-asa sa lungsod ng Mandaluyong. Pero bago natin siya puntahan, ng ating word of the day muna, Lakay, ay transmitted. Ayun, transmitted ang in Tagalog, ipinasa or
Tama ba Lakay? Ipinasa, i-transmit na Ipinasa, hinatid. or naibigay na parang ganon. Sa Cebuano, gipadala, gihatod. Gipadala mandong. Gihatod day. Sa amin sa Ilocano, impatulod. Ayan, impawit. Ganun. Akala ko yung Lakay transmit, parang nailipat na. Ayan, Parang inilipat. ganon. Ayan, Parang Oh, ganun. sige nga, Rod. Eto na, punta natin ang younger version. Ang Don na pobre. Ba't nasaan ba si Sherwin Alfaro? Nasa Vietnam na ba? Ayan. Mukhang may importanteng mahalaga lang Lakay. Okay. So punta muna natin ang ninong ng bayan, si Tito Don. Don Carlos Pobre. Don! Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ayan, tuloy. Pati itong si Very Worshipful Noble General Moises Pagaduan. Ang sibuyas magnet ng Nueva Ecija. Ayan, sa birthday daw niya, magpapadala ko sa DZRH. Ikaw naman po. Wow, paiiyakin mo pala kami sa birthday mo. Ikaw naman masyado kang Ayan, di namin tatanggihan yan. Mahalang sibuyas. Hindi, breakfast daw eh. Ay, breakfast. Akala ko sibuyas si papadala Lakay. Malay mo, yung onion rings. Ay, oo, masarap yun Lakay. Sige, asan si Don Pobre? Ang ninong ng bayan, nandyan sa Mandaluyong City. Ninong, Tito Don Pobre. Don. Magandang umaga, Lakay! Magandang umaga, Sister L. Gaya nga ng sabi nila na huwag kang magpapahuli sa Mandaluyong, pero Diyos ko, nahuli tayo ng mga lawyer listeners at si ate talagang kinatok tayo sa mobile. Ano pong pangalan natin? Magandang umaga po, ako po si Lynn Mina. Hi, ate. Si Ate Mina. Hello po. Ate Lynn Mina. Opo. Ayan. Ganda naman ni ate. Ayan. Ang napansin ko yung cellphone niya, may sticker ng DZRH. Ayan. Ayun lang kayo. Oo nga, Hindi, DC Double B eh. Hindi, DZRH yan. Laki-laki ng RH eh. DZRH. Ay, ate, ayan. Good morning. Ganda naman ng morning ninyo. Opo. Matagal na po. Good morning po. Lagi po ba kayo nakikinig sa DZRH? Opo, mula alas 4 na umaga. Abala kayo. Tingnan mo naman. Talaga. Kasabay ng manok, gumising. Ayan. Hindi pa tumitilaw kang manok. Gising na si gising ate. na. Ate Mina. Opo. Anong first name? Lynn Mina. Lynn Mina. Ayan. Lynn Mina. Anong palayo mo ate? Ate Lynn? Lynn na lang po. Si Ate Lynn. Ayan. Okay, dahil ang ango pala nakikinig sa DZRH, tulog pa ako, alas 4, gising ka na. Tulog pa kami noon. Bigyan ka agad ng 1,000 si Ate Lynn Don Pobre. Tama yan, Lakay. Dahil parang batang RH, si Ate Lina, bigyan natin yan ng 1,000 pesos. At kapag nahulaan niya pa ang ating word of the day, meron niyang DZRH mini component. Ang word for today po ay transmitted. Galing-galing naman ni ate. Alam na Bigyan na yan ng DZRH mini component. Ayan, ibigay na yan. Bigyan na kaagad yan, ha? Ayan, Ayan kailangan yan, DZRH na napapakinggan dyan, ha? Ayan, nakalagay na Lakay. Ayan, nakatutok na yan. Lakay, Deo Makalma, wala and po. Sister Ed. Thank you po, Ate Lynn. Kaya lang yung mini component, ate, ha? Wala ka ibang mapapakinggan yan. Di mapapakinggan ang DCMM, DC Double B dyan, ha? DWW, ha? Ayan, DZRH lang yan. Ayan. Uy, hindi Lakay. Hindi ba? Bawal yun, hindi nakafix. Bawal ba yan? Pwede naman yan. Pero syempre, alam ko na mga avid listener natin si Ate Lynn, hindi niya ililipat yan. Ayan. Markado lang Lakay. Yung radyo natin ay nakamarka kung saan itututok yung Naka-rugby na doon. Naka-epoxy na. Ayan. Bigyan din ng panlabas si ate. Oo nga doon. Ipamigay mo pa. Lakay, dahil sa kanilang barangay, umuulan ng pag-asa, bigyan natin yan ng Chinese New Year Medja Noche Basket. At syempre, ang pinakabago, pinakamabango, pinakamabigat na Pride Detergent with fabric conditioner Korean Strawberry Bloom with stain away formula. 2 kilo na yan. Kaya kahit bagong tiglo pang labada, laban mo na ulit yan, Ate Lina. Salamat po.
DCRH, Sir Teo, and Sister L. Love you, At ate. syempre, Thank you, Lakay. ate. Bigyan ng Bigyan chichirya. natin yan ng voice of back. Snacks, ayan. Pang-chicha ni ate habang nag-nonol siya mula alas 4 hanggang alas 10. Ayan. Mula yan sa Regal International Food Nuts. Oy, kay Ninong Corporation. Richard C. yan. Kay Ninong Ayan. Richard C. Salamat po from Barangay Pag-asa. Ba. Ayan. Okay, Ate Lina Mina for Barangay Chairman. Yeah. Ayan. Thank you po. Thank you, Ate Hi, Lynn. Salamat po Sister sa L. pagsubaybay sa aming istasyon. Mabuhay po kayo. Okay, Thank you Ate Lina Mina, good morning. Merry Christmas. Merry Christmas. Happy Valentine's. Happy Chinese New Year. Thank you. Congratulations. Thank you, sa Don. Ate Lina. Lakay, sister, ayaw niya kunin yung 1K, oh. Nandito Ayaw naman na. sa akin. Bakit ayaw niya kunin? Hindi niya ba kayo... Natataranta yata siya. Natataranta pala siya. Oh, kala ko ipapamigay niya sa iba. Kaya naman sa mga gusto pang manalo ng 1,000 pesos, tutok lang sa DZRH, malakas promo kasama ang Pride Detergent. Ito po si Don Carlos para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, ganito po kami sa DZRH. Araw-araw Pasko. Yes, Lakay. Araw-araw tayo ay namimigay. Yes. Pasasalamat sa ating mga avid viewers at listeners. At maraming salamat sa ating mga sponsors na nag-share ng kanilang mga blessings. Ayan, mabuhay po kayo, ha? Yes. Sana pa'y lumaki pa ang inyong negosyo, kumita kayo at may ma-share kayo sa ating mga kababayan natin. Yes. At sa amin din. Kaya po sa mga gustong mag-sponsor, bukas po ang aming pintuan ayan. para kung gusto nyo po mag-share Yes. sa ating mga kababayan. At para po sa inyong kaalaman, kami po ngayon ang bukod sa kauna-unahan sa nahimpilan ng radyo sa Pilipinas, kami po ngayon ang himpilan ng patalastas. Alam mo lang kayo, may nagsabi nga rito Ano nasabi? Huwag na kayo magprograma, mag-commercial na lang kayo. Sabi, grabe ka DZRH, ang dami mong commercial. Ramdam na ramdam ko yung gigil nila dito. Ganun ba? Ayan yung po di namin ko iwanan. Ayan. Pero pasensya na po talaga dahil kailangan po nating yan po maghanap ang, buhay. Yan po ang lifeblood namin. Oo. Ayan. Baka po hindi nyo kami marinig pag nawala kami ng commercial. Di nyo marinig kung sino yung tatlong opisyal na tinitignan ng Malacanang Para sa na pambato sa presidential election, Sister L. Mamaya babalikan natin yan. Sino ba yung mga yan? Sino ang mga iyan? Parang mahigpit ang labanan. Ayan. Kaya yung mga opisyal, pasiklaban. Ayan. Ano ba ito, Lakay? Git-gitan ba ito? Aba, medyo. Ayan. Standby, Boy Gonzales. Aba, flood control scam convicts itatapon sa Sablayan. Saan ba yung Sablayan? Sablayan, sabi ng Lakay. Bucor. Palawan ba ito? Hindi, sa Palawan, ha? Nabanggit na yan ng sa atin. Sablayan. Sablayan. Sa may ano yan, Lakay? Sablayan Prison and Penal Farm sa may Occidental Mindoro. Sa Mindoro pala yan. Akala ko isasama sa flood control, ikwan doon. Paagos na lang sa dagat. Parang bata ako para daw mga kwento-kwentong kutsero ba? Para daw matibay yung ginagawang tulay. Ay, oo, may Kalsada, inaano bata. Panakot sa mga bata. Huwag kayong may nanghuli ng bata dyan. Ayan. Sinasama dun sa... May ginagawang tulay, ipapadugo dun sa tulay. Kaya nga lang kayo doon, paduguin daw. Ganyan din sa amin panakot. Ayan, pag may ginagawa, sasabay sa buhos. At saka pagka ipapatay yung bahay, ayan, paduduguin ng puting manok. Panmanok, ayan, manok, Lakay. Bawat kanto ng bahay, ayan. Kailangan daw yun Ewan ko ba, ba't may mga ganong pamahiin sa probinsya? Oo nga ha? Wala na masama, ayan. Happy birthday, Marjorie Pascual. Aba, pagbati mula kay Papa Cali Pascual and Ramirez family. At happy birthday din kay... Edniel Parosa. Yes, ayan. Happy birthday, Edniel. Samantala, standby, Boy Gonzales.
Standby Edniel Parosa birthday boy. AFP, handang magpadala ng dagdag na pwersa sa Malampaya East 1. Dito ba yung bagong discovery na natural gas, Edniel? Kaya yata ayaw magpa-interview yung kwan bossing Nard sa Ablasa. May interview sana tayong engineer sa Sister Elle. Ang mga taga Shell ito dati. Ayan. Bakit doon sa hindi prime, natuloy lakay? yung na-discover ng natural gas sa Malampaya. Ayan, sa Palawan. Baka daw maring ng China. Baka i-invade naman lakay. Baka kaya pala ang ano dyan, umaali-aligid ang mga Chinese vessels dyan. Dahil alam nila na merong nakatagong ano dyan, nakaimbak na natural gas. Standby, Boy Gonzales, Edel Parosa, Val Gonzales. Abay, kumusta na ang mga kakosa sa Quezon City Jail? Abay, si Senator Bong. Oo, Senator Bong pinagsuot ng kulay amarilyo na may tatak na BGMP. Ayan, talagang pinasoli daw yung pinauwi yung mga gamit niya. Abay, kailangan daw walang VIP treatment. Talaga. Ang tindi rin talaga Ayan. Daming. Lakay, may shoutout lang ako bago tayo mag-commercial. Shoutout kay Miss Bell ng Hair Shop Salon dyan sa Robinson sa Manila. Bumabati ng happy birthday. Thank you, Miss Bell. Ayan, magandang umaga po. Ayan. At kay Kuyang Mem San Gabriel, ayan. Pakibati naman ang mga brethren namin sa General Llanera Masonic Lodge number 168 sa Gapan City. Ayan, sa aming public installation. Ayan, bukas na ito. Ayan, sa Sabado. Ayan, sabi ni Kuyang Mem. Ayan, invited ang mga brethren sa aming public installation. At happy birthday kay Sister Elle. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Kung wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit. Nako, anong sabi ng bubit mo, Senator Jinggoy? Ayan, kumusta po kayo? Di ba kayo kinakabahan? Ayan. Alam mo ba, Sister Elle, na merong tatlong opisyal ang tinitingnan ngayon ng Malacanang na maaring pambato nila panlaban kay VP Inday Sara Duterte Carpio? Yes, ayon na sa ating bubita, Sister Elle. Itong mga opisyal na ito, kabilang na ilang cabinet secretaries, ay tinitignan ang performance at sinusubaybayan ang kanilang popularity at ratings. Sa bagay, kailangan nilang tingnan yan para makapag-decide sino ang ilalaban. Ayon na sa ating bubita, Justice Deca Quiroz, ay good morning sa mga taga-Justicia Masonic Lodge. Kailan nga public installation ninyo, Most Worshipful Worshipful Master Max De Leon? Ayon na sa ating bubita, Sister Elle. Kung sino ang mataas ang rating kapag malapit na ang eleksyon, ito ang mamanukin ng Malacanang. Pero sa ngayon, abay, nagkakaproblema sila. Bakit naman? Wala silang makita malakas na kandidatong ilalaban kay Inday. Ayan. Kaya ayon na sa ating bubita, Sister Elle, abay, eto nga pagka walang mapili sa mga taga-administrasyon na ipanlalaban kay VP Sara sa darating na eleksyon, Sister Elle, kukuha sila from the outside. At alam mo ba kung sino ang alternative na pwedeng manukin ng administrasyon? Sino daw? Aba, si Sir Elle, kilala mo ito, ha? Babae. Babae? Oo, babae rin. Aba, women power. Babae sa babae, ha? Ayan.
kumbaga last resort naman. Ayan. Alam mo kung sino? Ayan. Sino yan, Lakay? Kailangan ko ng clue. Di ko maisip Ayan. Ito ay kulay pink. Ayan. Okay. Kaya sabi na ating bubit kung hindi winnable ang mga kandidato na administrasyon, abay ito ang nakakitang isang alternative candidate at siguradong marami ang susuporta dahil kuha na ang Pink Lawan. Pink Lawan, pula pa. May amarilyo pa. Ayan. Laban sa luntian. Ayan. So parang, yung tanong, ano ba yun sa kanila? May sarili naman yun. Anyway, parang last resort. Malayo pa naman yan, pero yan ang pinaghahandaan na Sister L. Grabe At ayon sa ating bubit, ang ilang opisyal na tinitingnang panlaban na pambato sa 2028. Grabe, 2026 pa lang, presidential elections na pinag-uusapan. Kaya nga, Lakay very advanced talaga pagdating sa ganyan. Sabi kasi Sister L, pagkatatakbo kang presidente, sino may sabi nun? Si VP Binay ba nagsabi yata niya? Pagkatatakbo kang presidente, 3 years ang preparation dyan, Sister L. So late na nga sila pagka ngayon pa lang. Alam mo kung sino ang mga sinusubaybayan ang performance at ratings. Sino yan? Na pwedeng pambato sa 2028. Yung isa ay Ombudsman na Boying. Ayan, bakit daw walang nakakaso ang congressman? Ayan, bakit inuna daw si Senator Bong? Nauna pa Lakay. Yung mga pinangalanan noon hindi nakulong. Ito pagkapangalan nakulong na. Yung mga pinangalanan ni Carly Diskaya grabe. Nawala na, ha? Ayan, kaya ngingiti-ngiti yata yung congressman nagpagawa ng U-turn sa dagat. Ayan. Ligtas na ba yun, Lakay? Hindi pa sa safe. Hindi Ayan. pa safe, hindi pa safe. Ayon na sa ating bubit, dahil sumesenya sa sihet, ayan, ang mga napag-uusapan, di pa naman na final ito, Sister L. Usap-usapan lang. Pero kung si Ted Herbo sa tatakbong senador, iboboto mo ba? Itanong ko sa'yo, balik ko sa'yo, iboboto mo ba? Kailan pa ba i-memorize yan? Basic! Sabi nga ni Kuya Pinong. Kajut lang. Ayon na sa ating bubit, ang ilan sa tinitignan ay si... sikat na sikat to ngayon Ayan, si Pag. Ayan. Nasa ang rating nito, pero pinalo pa siya ng taga-DOH. Oo nga, Lakay. Secretary Vince Dizon. Kita mo, ha? Isa pa. Ayan. Sino pa yung isa? Pinag-uusapan lang naman. Hindi pa naman na final, pero sinusubaybayan ang kanilang popularity. Secretary. Si white hair. John V. Cremulya. John, SILG. Ayan. Isa pa. Ayan. Naku. Kilala ito mga brethren. Ayan. Mga kuyang, ha? Abay, parang pag sinabi mo ganyan, may hint na ako. Ayan, ha? Yung aking guest of honor and speaker. Ayan. Yes. Nung tayo ay na-install na worshipful masa ng TM Kala Masonic Lads. Alam nyo na yan, mga brethren. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:48. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng MX. Parian ng Bureau of Customs. Ma'am Joy, ayan, joy to the world. Happy birthday. Binabati ni Kuyang JM Puno, ha? At mga brethren sa Customs. At pati si Commissioner Ariel Nepomuceno, galing naman ha? Congrats sa Commissioner Ariel Nepomuceno. Tumaas po ng 1.9%
ang collection ng Bureau of Customs. Talaga, ha? Sa higpit ba naman ng Commissioner Ariel Nepomuceno, ha? Ewan ko nilang kung hindi pa sila makakuha ng mahigitan yung kanilang target collection. Ayan, naku, mukhang may ribang pang iginawa. Ayan, congrats Commissioner Ariel Nep. Daming bayan. At pabati rin daw na happy birthday si Sister L. Si Lola Ina Pelaes, ayan, mula sa kanyang mga apo, sina Mau, ayan, Lenin, Karl Marx, ba puro komunista. Ayan. Karl Marx. Ayan, Jessie, Mara, Jerry, and Wam. Ayan, ilan to na ba si Lola Ina Pelaes? Ayan, binabati rin daw ni dating Vice President Emmanuel Pelaes. Buhay pa ba si Vice President Emmanuel Pelaes? Happy birthday, Crystal Verdadero Arias. Ayan, from Boston, US of A. Balikbayan. Ayan, binabati ni Kuyang Colonel John Arias at kay Yoli Castillo Reyes. Ayan, from Archiladores. At happy birthday. Si Mayor pala. Ayan, si Mayor Attorney Sylvester Austria ng HN Nueva Ecija. Happy birthday, Mayor Sylvester. Mula kay Chris at Grace Verasansano at Tropang Lucas. Daming bayan. Take it away, Het. RH number 1. Or alive. Ala ng ganyan dong. Ayan, magandang maayong buntag. Daming bayan. Batiin natin ang mga taga-Philippine Star. Ayan, Bossing Miguel Belmonte. Ayan, kumusta po kayo, sir? Bossing, ha? Long time no see. At si Speaker Adonis. Ayan, Sunny Belmonte. At si, siyempre, yung editor, ha? Ayan, si Marichu Villanueva. Good morning, Ichu. At si Joey Papa. Ayan, good morning mga parikoy. At si Kuyang Boyet Mapili. At insan, Joe Fontanilla. Ayan, tinatanong kung taga-Paway, Ilocos Norte daw itong si Don Carlos Pobre. Ayan. Bakit? Mga pobre taga-Paway yan ha? Hindi naman pobre yun. Mga pobre. Alam mo, mga pobre sa amin sa Paway. Mayayaman. Yayamanin. Daming. Pero para po sa kaalaman ng lahat, wala pong pobre ang pangalan ni Don. Don Pobre talaga yan. Ayan. Don na pobre pa. Ayan. Si Carlos daw siya lakay. Carlos ba? Mas nakakagwapo daw yung Don Carlos. Gano'n. Para macho ang dating. Yes. Yung the hunk. Ayan. Gwapo na. Macho pa. Yes. Ayan. Pero eto na muna lakay. Puntahan muna natin ang report ni Boy. Bakit magre-report pa ba sila? Oo naman. Di ba sabi ko bukas na sila mag-report? Overtime na tayo. Mabilis na report lakay. Sige na. Puntahan natin ang report. Tungkol ba kay Mayor Dumagoso yan? Kay Yorme mismo? Yung sabi mong ipapatapon sa sablayan. Okay, yung sige. flood control scam. Mga flood control scam convicts itatapon sa Sablayan Prison ayon sa Bureau of Corrections. Detalye balita mo, RH29, Boy Gonzales, Boy. Maraming salamat, Boy. Hindi ba nagsisimula? Extra na. Okay, proceed. Panalakay, kayo na pa madaling araw sa lakay. Ang bira, kung Angelo Palmones pa naka-standby. Kung Angel pa pala yung Boy, ikaw talaga sige, pasok mo na. Bilis. May nakahanda ng pasilidad ang Bureau of Correction sakali may mahatulan sa mga kaso may kaugnayan sa umano'y flood control scam. Sa parehang na media sa second National Jail Decongestion Summit na ginanap dito sa Manila Hotel, sinabi ni Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr. na patuloy ang pagtayo ng isang Supermax sa prison facility sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro na laan para sa mga high-profile criminals. Ayon kay Katapang, halos tapos na ang pasilidad na tinaasang matatapos sa unang quarter ng taon sakaling kailanganin na ito gamitin para sa mga sangkot sa flood controversy. Ito si Boy Gonzales para sa Arizona sa Pilipinas o sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Boy G. Si Edniel. Ang Armed Forces of the Philippines handa namang magpadala ng dagdag na puwersa sa Malampaya East 1. RH52, Edniel Parosa, Edniel.
Lakay at Sister L, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na magpapadala ito ng karagdagang puwersa sa bagong tuklas na Malampaya Island sa bahagi ng Palawan. Ito'y sa harap pa rin ng mga agresibo, mapanghas at mapanganib na hakbang ng China ang maangkin sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon kay AFP spokesperson for the WPS, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, inabantayan ng Western Command itong kapaligiran ng natural gas field para tumugon sa anumang banta. Partikular na nakatutok dito ay ang Naval Surface, Air at Special Operation Assets ng Joint Task Force Malampaya ay ilang dekada na rin nakapose sa area. Sabi naman AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, lahat ng kanilang deployment ay nakaangkla sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyo nga ng pagkatuklas sa panibagong reservoir na may 98 billion cubic feet ng natural gas at inaasahang magpapatagal sa buhay ng Malampaya. Ako naman si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naku, ganyan pala yan, Sister L, yung oil drilling, umaapoy, Umapoy, ha? di ba? Abay, kailangan magpadala ng malalaking fire extinguisher mula sa Bureau of Fire. Sakit na ka na ng dagat, fire extinguisher pala. Hinahanap mo. Baka magkasunog. Si Val, ayan. Si Val naman lakay, si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, nagsagawa ng inspection sa ginagawang drainage system project dyan sa may Araneta, sa may Quezon City. RH5, Val Gonzalez, Val. Sir El at Mayor, tiniyak ngayon ni DPWH Secretary Vince Dizon na matatapos na sa susunod na buwan ng Pebrero ang bagong drainage project sa Araneta Avenue, Quezon City. Ito ang inihayag ni Kalihim Dizon sa isinagawa nitong inspeksyon ngayong umaga sa nabanggit na proyekto na aniyay malaki ang may tutulong sa dekada-dekada ng problema ng pagbaha sa mga mabababang lugar sa Quezon City maging sa mga karatig na lungsod. Maliban dito, tiniyak din ng Kalihim na matatapos na rin ang pag-ukay sa kaba ng San Juan River na daluyan ng tubig mula sa QC hanggang sa lungsod ng San Juan. Sabi ni Dizon, nakatakda na ang paglalagay ng mobile pump upang makatulong sa paghuba ng tubig baha sa tuwing malalakas na pag-ulan ng nararanasan sa Metro Manila. Pero ito ay pansamantala lamang aniya dahil maglalagay din ng pumping station sa lugar. Sa ngayon aniya ay nakikipag-ugnayan na ang DPWH sa Project NOAA para sa gagawing simulation para makita kung epektibo at patunayang hindi lamang pagsasayang ng pondo ang itinatayong proyekto ng gobyerno. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzalez. At yan ang, teka muna, good morning, Kuyang Berwasipul Robin Go. Ayan. At mga brethren sa Kutang Bato Masonic Lads. At binabati natin si Most Worshipful Raul Canon. Most Worshipful, ang pangarap mo ay pangarap ko rin. Ayan. At ang pangarap natin ay pangarap nating lahat. Ikaw talaga. Kaya ka na, yung iba nagugulat, parang kamukha mo na daw ang presidente. Maya naman kayo! Ako po si Deo Makalma. Sister El po, Elaine Apit, stay safe everyone. God bless po. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman na nagpalugaw kahapon. Ang sarap-sarap ng lugaw dyan sa Mandaluyong. Pati Star City, umabot pa sa Star City. Ako pa, ayan. Wonder Woman susunod na. Oras, Sister L. It's 10:11.